Si Mayet Lucero ay isang 26 years old na ginang. May asawa, ngunit walang anak. Kung iisipin, napakaswerte ng asawa ni Mayet dahil bukod sa mas bata ito sa kanya, maganda, sexy, tisay, ay biniyayaan din ito ng malalaking bagay sa harapan. Ngunit, sa kasamaang palad, ang asawa ni Mayet na si Alvin ay 48 years old, ay na-stroke. Dati itong seaman. At dahil baldado na nga si Alvin, kaya wala na itong kakayahan pang maglakad. Lalo na ang magampanan ang obligasyon niya kay Mayet bilang asawa. Maraming beses nang sinubukan nilang mag-asawa na gawin ang bagay na yon. Ngunit palagi lamang silang nabibigo. Kaya dumating na sa punto na tinanggap na nilang mag-asawa na kahit kailan ay hindi na nila magagawa ang bagay na pareho nilang gusto. Pasensya ka na, Mayet. Hindi ko na magagampanan pa ang obligasyon ko sa'yo. Hindi ko naman ginusto na magkaganito ako. Malungkot na wika ni Alvin. Naluluhan namang niyakap ni Mayet ang asawa. Napakabait nito at responsable sa kanya, kaya kahit na nahihirapan siya sa pag-aalaga rito at may pangangailangan siya bilang babae, inunawa pa rin niya ito. Tinanggap ko na yan sa sarili ko, Alvin. Bagamat may pangangailangan ako at aminado naman ako na madalas ko tong hinahanap-hanap, nagagawan ko naman ng paraan yun. Nang sa ganun, mailabas ko ang dapat ilabas sa katawan ko. Seryosong sagot ni Mayet. Nakatulong kay Mayet ang pagiging mahilig sa mga halamang namumulaklak. Nalilibang siya dahil marami siyang tanim na rosas, bougainvillea at orchids sa kanyang bakuran. Itinutuon na lamang niya ang kanyang oras sa pagtatanim at pag-aalaga sa asawa niyang na-stroke. Hanggang sa isang umaga, nakita ni Mayet na may bagong lipat na pamilya sa tapat ng kanilang bahay. Isang pamilyang may 3 anak. Lalaki ang panganay sa magkakapatid na bagong lipat. Gwapo ito at malakas ang dating. Lalaking-lalaki ang itsura, na tansya ni Mayet ay nasa 20 years old lamang. Mabilis na winelcome ni Mayet ang pamilya ng bago niyang kapitbahay. Nagulat naman si Aling Mirna sa biglaang pagsulpot ni Mayet sa bakuran nila. Magandang umaga po sa inyo. Ako nga po pala si Mayet, ang kapitbahay niyo, at doon sa bahay na yon, doon ako nakatira. Magandang umaga din sa'yo, Mayet. Ako naman si Mirna at sila naman ang mga anak kong sina Marvin, panganay ko yan, si Jessa pangalawa, at itong bunso namin si Lori. Ngumiti ng matamis si Marvin nang magsalubong ang paningin nila ni Mayet. Nagandahan agad siya kay Mayet kahit na medyo mas may edad ito sa kanya. Pasimpleng pinasadahan ng tingin ni Marvin ang kabuuan ni Mayet. Maliit ito, kita niya dahil nakashort ito ng maiksing maong at hanging blouse. Maganda at maamo ang mukha niya. Nakadagdag pa sa karisma nito ang kulay burgundy na kulay ng buhok na lagpas balikat. Sa madaling salita, nagka-crush agad rito si Marvin sa kanilang kapitbahay. Nang araw ding yun, nagluto ng masarap na kalderetang baka si Mayet. Bago magtanghali, binigay niya ang ulam sa bagong lipat nilang kapitbahay. Napag-alaman ni Mayet na 3rd year college na si Marvin sa kursong engineering, habang pareho namang nasa high school pa lamang ang dalawa nitong kapatid na bunso. Isang umagang-umaga, habang abala sa pagdidilig si Mayet, nang malingunan niya sa labas ng kanilang gate ang dalawang kapatid ni Marvin. Good morning po, Ate Mayet. Ang gaganda naman po ng mga bulaklak sa halamanan mo. Pwede po ba kaming makahingi ng sanga ng rose at bougainvillea na pangtanim? Mahilig din po kasi kami sa mga halaman eh. Wika na Jessa.
Ngumiti naman ng matamis pabalik si Mayet sa dalawang dalagita. Binuksan niya ang gate at inayang pumasok sa bakuran nila. Binigyan ni Mayet ng sanga ng 5 klase ng halaman, sina Jessa at Lori. Tuwang-tuwa namang nagpasalamat ang dalawa kay Mayet at masayang umuwi sa kanila. Pagkarating sa bahay nila, ikinuwento ni na Jessa at Lori sa kanilang ina kung gaano kabait si Mayet. Tahimik lang namang nakikinig si Marvin noon na kasalukuyang nanonood ng TV. Lihim siyang napangiti sa pagbibida ng kanyang mga kapatid. Nalaman niya na mapagbigay, mabait at magandang kapitbahay pala si Mayet. Ngunit, nang minsang may binili sa tindahan si Marvin malapit sa kanila, narinig niya ang pag-uusap ng 5 kababaihan. Narinig niya na may asawa na pala si Mayet at isa raw itong baldado. Napabuntong hininga si Marvin nang marinig ang tunay na estado ni Mayet. Akala niya noong una, isa itong dalaga. Palibhasa, bata itong tingnan at maliit lang na babae. Inilihim ni Marvin sa pamilya niya ang natuklasan niya tungkol kay Mayet. Bahala na ang mga ito na sila ang makatuklas na may asawa na pala ang kanilang kapitbahay. Nag-alala ang binata na kapag nalaman ng nanay niya na may asawa na si Mayet, baka pagbawalan na siya ng mama niya na pumunta sa bahay nito. Magmula noong namatay ang papa nila dahil sa isang malagim na aksidente, palagi nang busy ang mama nila at gustong palagi na lang may kausap para malibang. Noong sumunod na mga araw at linggo, madalas nakikita ng binata na kausap ng mama niya si Mayet. Mula sa bintana ay napapangiti siya sa tuwing masayang nagtatawanan ang dalawa. Masaya si Marvin dahil masaya ang mama niya. At syempre, bonus na lang yung nakikita niya palagi ang maganda nilang kapitbahay na si Mayet. Hanggang umabot na sa punto na laging binibida ni Aling Mirna sa mga anak niya si Mayet. May mga pagkakataon pa na pinapadalahan nito ng lutong ulam si Mayet kay Marvin. "Anak, dalihin mo nga muna itong adobong pusit kay Mayet habang mainit pa," wika ni Aling Mirna. Sumunod naman agad si Marvin at dahil sa paulit-ulit na nangyayari ang ganun, kaya nasanay na ang binata sa presensya ni Mayet. Kakatok pa lamang sa gate si Marvin nang mamataan niyang abala si Mayet sa pagsasampay sa gilid ng bakuran ng bahay nito. Mula sa kinatatayuan, nakaramdam ng paghanga ang binata. Napakakinis ng balat ni Mayet, maputi at maganda talaga ang hubog ng katawan nito. Napapalunok na lamang ng sariling laway si Marvin. Dahan-dahan itong kumatok sa gate na siya namang nagpalingon kay Mayet. Tulad ng mga nakakaraan, kinilig na naman ng palihim si Mayet nang makita ang pogi niyang kapitbahay. Nagmamadali niyang binuksan ang gate at nagulat siya nang isang kaserolang maliit ang daladala ni Marvin. Good morning po, Ate Mayet. Pinabibigay sa'yo ni Mama. Hindi naman halata na ikaw ang paborito niyang kapitbahay, no? Natatawang wika ng binata. Biglang namula naman ang pisingin ni Mayet sa sinabi ni Marvin. Inisip niya na sana paborito rin siya ng kapitbahay niyang binata. Naku, nakakahiya naman kay Aling Mirna. Baka masyado na akong nakakaabala sa inyo. Pero pakisabi sa kanya ha, maraming salamat talaga rito. Paborito ko ang pusit at mukhang ang sarap-sarap ng luto ng nanay mo. Okay lang yon. Mabait ka rin naman at mapagbigay. Kaya deserve mo lang yan. Saka ko na lang kukuhanin yung kaserola. Sinundan na lang ng tingin ni Mayet ang binata. Sayang, bakit ba kasi huli ka ng pinanganak, Marvin? Sana noon pa kita nakilala. Bulong niya sa sarili. Nang sumunod na mga araw, umorder ng ilang galon na mineral water si Mayet.
Basta na lang iniwan ng boy ang may 6 na galon sa labas ng kanilang gate. Sakto namang napadungaw sa bintana nila si Marvin. Nang makita niya ang mga galon na may mineral water sa labas ng gate ni Mayet, nagmamadali itong nagbihis at lumabas. Samantala, kakabukas lamang ng gate nila si Mayet. Narinig niya mula sa kusina na may pumaradang tricycle sa labas ng gate, kaya pinuntahan niya ito. Sakto namang kabubukas pa lamang niya ng gate. Nagulat pa siya nang bumulaga sa kanya ang gwapong mukha ni Marvin. "Uy, ikaw pala. Ginulat mo naman ako, Marvin." Ngumiti naman at bumati ng magandang umaga ang binata sa kanya. Tulungan na kitang magbuhat ng mga galon. Masyadong mabigat ang mga yan. Sa susunod po ay huwag kang papayag na basta na lang iwan dito ng boy ang mga ito sa labas ng gate. Tila napahiya naman si Mayet sa tinura ng binata. Sa tono ng pananalita nito, mas lamang ang panenermon. Kaya tumango na lamang ang babae at tumabi dahil mabilis nang binuhat ng binata ang mga container ng mineral water. Pagkatapos ipasok ni Marvin ang mga galon ng mineral water, inalok muna siya ni Mayet ng malamig na juice. "Tara, saluhan mo muna akong magmerienda. Mag-aalas 10 na pala at mainit ang panahon kaya magpalamig ka muna." Pinagbigyan naman ni Marvin si Mayet. Nasa sala sila noon. Inabutan pa nga ni Mayet ng isang basong malamig na juice ang binata. Kahit pawisan si Marvin ay ang bango pa rin itong tingnan. Tila nakakadagdag sa gandang lalaki nito ang pawisang katawan. Salamat. Nag-iisa ka lang bang nakatira rito? Diretsyong tanong ni Marvin. Alam naman niya na may asawang baldado si Mayet. Sinubukan lang niya kung ano ang isasagot nito sa kanya. Tila nabigla naman si Mayet sa tanong niya. Napabuntong hininga pa ito bago sumagot. "May kasama ako dito, Marvin. May asawa na ako. Si Alvin. Dati siyang seaman pero sa kasamaang palad, baldado na siya." Malungkot niyang sagot. Mixed emotion ang naramdaman ni Marvin ng mga oras na yon. Disappointment dahil inamin na nga ni Mayet ang totoo. Humanga siya dahil hindi nito itinanggi ang asawa. Nakikita ni Marvin na malungkot si Mayet habang nakatingin sa kisame. Dahan-dahang hinawakan ni Marvin ang kamay niya. I'm so sorry. Nalungkot ka tuloy dahil sa tanong ko. Pero alam mo, bilib ako sa'yo. Hindi kasi halata sa'yo na may pinagdadaanan ka palang mahirap na sitwasyon. Bihira kasing ilabas ni Mayet ang asawa niya sa kwarto nito sa itaas, kaya hindi yun nakikita ni Marvin at ng pamilya niya. "Nadisappoint ka ba dahil sa nalaman mo? Baka iwasan mo na ako dahil nalaman mo nga may asawa na ako Nananansyang wika niya. Of course not. Bakit ko naman gagawin yun? Masaya nga ako na tuwing nakakausap kita. Saka wala naman tayong masamang ginagawa Nagsalubong ang kanilang mga mata. Punong-puno ng emosyon ang bawat isa. Si Marvin gusto nang lapitan at dampian si Mayet, habang si Mayet naman ay gusto nang makulong sa mga bisig ng binata. "Dito ka na maghapunan mamayang gabi. Magluluto ako ng masarap na ulam." Wika niya nang hindi inaalis ang pagtitig sa binata. Sure, darating ako. Maikling sagot niya. Nagpaalam na itong uuwi na. Baka kung saan pa sila mapunta kapag tumagal pa siyang kasama ng mga oras na yun si Mayet. Nang makalabas si Marvin, nagmamadaling pumasok sa banyo si Mayet. Gusto niyang ibsan ang init na kanyang nararamdaman dahil sa epekto ng binatang si Marvin. Samantala, pagpasok pa lamang ni Marvin sa kwarto niya, laman pa rin ng isip niya si Mayet. Hindi mawala sa isip niya ang matatamis na ngiti at malalagkit na tingin nito sa kanya. At bago tuluyang naligo ang binata,
Ginawan na rin niya ng solusyon para maalis ang pagkabalisa na nararamdaman sa sarili habang iniisip ang batang ginang na si Mayet. Madalas alukin ng batang ginang si Marvin na saluhan siya sa hapunan para may kasabay ito. At sa lahat ng pag-aaya ni Mayet, pinagbibigyan siya ni Marvin dahil masaya siya at gusto niyang kasama ito palagi. Hanggang isang gabi, kakahatid lamang ni Marvin ng lutong ulam kay Mayet nang bigla siyang pinigilan nito. Marvin, baka pwede mo akong sabayang uminom. Pampaantok lang ba? Ang hirap kasi kapag marami kang iniisip na mga bagay-bagay, tapos wala kang ibang mapagsabihan eh. Kung pwede nga lang naman. Bumalatay ang ibayong saya sa mukha ng binata. Naalala tuloy niya ang kasabihang, kapag may alak, may balak. Napangiti pa siya ng bahagya sa kanyang sarili. May nakakatawa ba sa sinabi ko, Marvin? Tila na misinterpret ng ginang ang pagtawa ni Marvin. Wala naman. May naalala lang kasi ako. Pero sige, sasamahan kitang uminom mamayang gabi. Maliligo lang ako, tapos babalik din ako agad. Hinawakan bigla ni Mayet ang kamay ni Marvin. Hinila niya ito papunta sa kanilang banyo sa ibaba. Nagulat naman ang binata nang namalayan na nasa loob na pala sila ng banyo. Sandali silang nagkatitigan hanggang ang sumunod na nangyari ay ang pagpatak ng tubig na nagmumula sa shower. Bago pa sila makapag-umpisa ng pag-iinom, may mahalagang bagay na silang pinagsaluhan. Noong makatapos, magkayakap sila habang nakatapat sa shower na pumapatak ng manipis ang tubig na maligamgam. Makalipas ang ilang minuto, sabi ni Marvin, Mag-iinom pa ba tayo? O mananatili na lang tayong ganito, buong magdamag? Sorry, masyado akong naging excited sa bagay na ito eh. Sige, isuot mo na yung mga damit mo tapos umuwi ka na. Para makapagbihis, tamang-tama rin yun na makapaghahanda na ako ng iinumin natin at may papampulutan. Okay, sige. Sagot ni Marvin at dali-dali nang nagbihis at umuwi sa kanilang bahay. Makalipas ang kalahating oras, bumalik na ang binata sa bahay ni Mayet at nagsimula na silang mag-inuman. Makalipas ang isang oras ng pag-iinom, may tama na ng alak ang magandang ginang. Nagsalita ito. Marvin, magtrabaho ka sa akin. Sasahuran kita ng 3,000 weekly. Basta anytime na kailangan kita pagbibigyan mo ako. Napatingin ang binata sa batang ginang. Tinitiyak kung seryoso ba ito sa sinasabi. Anong klaseng trabaho ba ang gusto mong gawin ko? Kung magaan lang naman, wag mo na akong sahuran pa. Ako, ang tatrabahuin mo, Marvin. Kagaya ng ginawa natin kanina. At fair naman sa'yo. Natanggapin ng inaalok kong kabayaran. Makakatulong yun, kaunti, kahit papaano sa gastusin mo sa pag-aaral. Oo, tama ka. Kailangan ko nga ng sideline. Pero hindi ba nakakaya kung sa ganoong trabaho magmumula ang ipapasahod mo sa akin? Hindi yun nakakahiya, Marvin. Dahil bukal naman sa loob yung inoffer kong bayad. Hindi ka naman nagpresyo. Bilang tulong ko na rin yun sa'yo. Kapalit rin ang tulong mo sa akin. Parang give and take lang. Mahabang paliwanag pa ng magandang ginang. Tinanggap ni Marvin ang alok na sahod ni Mayet dahil na rin sa pamimilit nito. Walang kamalay-malay ang baldadong asawa ni Mayet na may milagro nang nagaganap sa loob ng kanilang bahay na ini-enjoy ng kanyang pinakamamahal na asawa. Tahimik siyang nakikiramdam sa paligid. Kahit na baldado na si Alvin, malinaw pa rin ang kanyang paningin at pandinig. May mga pagkakataong nananaginip siya ng ahas at may kasamang ibang lalaki ang asawa niya.
Ngunit iniisip na lamang ni Alvin na baka masyado lang siyang nasa-stress sa kalagayan niya, kaya kung ano-ano ang napapaginipan niya. Kahit nabaldado na siya at walang silbi, wala namang kakaibang nagbago sa pagtrato sa kanya ni Mayet. Maasikaso pa rin naman ito sa kanya at hindi siya hinahayaang magutom. Alam niyang bata pa ang misis niya, kaya kung sakali mang dumating ang pagkakataon na maghanap si Mayet ng ibang lalaking makakapagpaligaya rito, tatanggapin niya kahit masakit. Basta sana lang huwag siya nitong iiwan. Magmula nung gabing yun, madalas nang magpunta roon si Marvin ng gabi para gawin ang serbisyo niya sa ginang. Isang umaga, habang nag-aalmusal, kinausap ni Aling Mirna ang anak na si Marvin. Napapansin niya kasi na halos gabi-gabi ito na lumalabas ng bahay at uuwi naman ng madaling araw o di kaya lasing na. Anak, hindi naman sa nakikialam ako pero pwede ko bang malaman kung saan ka pumupunta gabi-gabi? Nagulat ang binata sa diretsyong tanong ng kanyang ina. Ang mga kapatid naman niya na sina Jessa at Lori ay tahimik na kumakain at nakikinig. Tila ba maging ang mga ito naghihintay rin ng isasagot niya. Kina Ate May at Poma, madalas kaming magkakwentuhan o di kaya nagiinuman. Nalulungkot lang siyang mag-isa dahil yung asawa niya baldado na. Kaya nangangailangan siya ng tao na makakausap at makakasama paminsan-minsan sa pag-inom para na rin makalimot sa pinagdaraanan niyang mahirap na sitwasyon. Bumalatay ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Hindi ito pinanganak kahapon para basta nalang paniwalaan ang sarili niyang anak sa isang simpleng kwentuhan at inuman lamang na sinasabi nitong pinagsasaluhan nila ng kapitbahay. Mag-iingat ka palagi anak at huwag mong kakalimutan na may asawa na yung kaibigan mo. Makahulugang sagot ni Aling Mirna. Ayun, my loves, awat muna tayo saglit ha. Isusunod din natin agad ang karugtong nito ngayon din mismo. Kaya abangan nyo lang at huwag mainip, my loves. Siguraduhin mo na sana nakasubscribe ka na. Subscribe na, my loves. Libre lang naman yan at mapapasaya mo pa ako. Salamat ha. Take care and bye-bye.